everyone, our Bible verse for today is all about Ephesians 4 verse 22 to 24. And it says here, to put off your old self, which belong to your former manner of life, that is corrupt to your deceitful desires, to be renewed in the spirit of your mind, and to put a new self, created after the likeness of God, and the righteousness and holiness. Alisin ninyo ang dating paraan ng pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng pagdaya, pagnanasa, at magbago sa spirito ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at banalan ng katotohanan. Ito pong verse na to is tatlong katotohanan. So, bilang buhay Kristiyano, ay may tatlong katotohanan sa buhay. Patungkol sa buhay ng Kristiyano. Patuloy ito kayo. Christian life is a lifelong process of living to old self and living to new self. Kailangan maging pay attention tayo. Living the old self, iwan yung lumang pagkatao natin. Living the new self naman is ipamuhay natin yung bagong pagkatao. Now, as a Christian life is a lifelong process. Na ibig sabihin, yung Christian life natin, buong buhay natin, ay isang buong proseso. Kung gaano katagal yung buhay natin, ganun katagal yung proseso. Proseso ng ano? Proseso ng pag-iwan sa ating lumang pagkatao. At proseso ng pamumuhay na dapat ipamuhay natin yung bagong pagkatao. Alisin natin, sabi nga sa talatang to, alisin yung dating paraan ng pamumuhay. Kung hanggang ngayon, meron ka pa rin dapat alisin sa iyong buhay. And that is yung lumang paraan, yung dating paraan ng pamumuhay. Kaya nga, it's a lifelong process eh. Kung ikaw ay teenager pa lang ngayon, may aalisin ka sa iyong buhay. Kung ikaw naman ay nagbibinata, nagdadalaga na, may asawa, meron at meron kang makikitang mali sa ating buhay na dapat alisin. Kasi yung pagbabago natin, tuloy-tuloy dapat. Yung renewal, yung transformation na dapat tuloy-tuloy. Kaya nga po yung buhay Kristiyano, buong buhay is a lifelong process of leaving the old self behind and living the new self. Kaya, huwag natin isipin na yung buhay Kristiyano is napakasimple. Talagang naglalaban yung lumang pagkatao sa bagong pagkatao natin. Yung pagkatao natin kay Kristo at yung pagkatao natin yung dating makasalanan. Naglalaban yun hanggat nasa laman tayo, patuloy tayong magkakasala, patuloy tayong magkakaroon ng habit na mas, sabi natin bad habit, simple habit na na-overcome na. Pwede in the future, pwede po magkaroon ng panibagong habit na kailangan i-give up. Kailangan pa rin iwan para sa ating Panginoon. At marahil yung iba, may mga bisyo, iniwan na natin nakaraan. It's a long time ago na. Pero, patuloy pa kasi yung bumabalik eh. Pero kailangan natin alisin yung dating paraan natin pamumuhay. Lalo na kung magagalitin tayo dati, dapat ngayon di na tayo magagalitin. Pero minsan, mapapansin nyo is, natitrigger pa rin tayo, nag-warped pa rin tayo. Because it's a lifelong process. At napakahirap alisin yun ng pansarili lang. Kailangan natin yung tulong ng Diyos. Christian life is a continuous renewal of the mind through God's Word. So, kung mayroong pagbabago na ating pag-iisip, ito ay dapat tuloy-tuloy. Hindi dapat darating sa punto na masasabi natin, tapos na ako sa ganung pagkakataon, tapos ko na yung Bible, so hindi ka na mag-aaral, so hindi ka darating sa punto ng buhay mo na dapat nasasabihin mo yung gano'n. Nasabi mo, alam ko na yung Biblia.
Kasi patuloy tayong dapat nag-aaral ng salita ng Diyos. And it's a continuous renewal na habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nagbabago tayo, na hinahayaan natin yung salita ng Diyos na bumago sa ating buhay. Kaya nga po, napaka-importante na lagi tayong yung kahit yung pag-daily devotion, hindi lang routine lang. Everyday dapat fresh yung salita ng Diyos sa atin. Fresh na para bang buhay na buhay yung salita ng Diyos na tumatatak sa puso't isipan natin, nangungusap sa atin. It's a continuous renewal of the mind through God's Word. At habang binabasa natin yung salita ng Diyos, binabago nito yung isipan natin, yung puso natin, yung pamumuhay natin, yung pagkatao natin. And Christian life is a journey towards become holy, just as God is holy. Ang Christian life natin is yung paglalakbay, is itong marathon na ang pinagkaiba ng marathon sa sprint is mabilis ang takbo yung sprint, 200 meters. Isang mabilis ang takbo lang. Pero yung marathon po kasi isang napakahabang takbuhin. Yun po yung buhay natin. It's a journey. It's a mahabang lakbayin. Mahabang takbuhin. Patungo saan? Patungo sa pagiging banal dapat. Yun yung dapat i-mindset natin. Kung gaano ka banal ng Diyos, dapat ganun din po yung in-aim natin. Be holy just as your Father as holy. Yun po yung utos ng Panginoon Diyos sa atin. Pero hindi ina-expect ng Diyos na ikaw, tayo, sa kalagayan ng bawat isa sa atin na makasalanan, mangyayari yan and just not. No, it's not just a sprint. It's a marathon. It's a journey of our life. It's a lifelong journey. And pag-pray natin sa ating paglalakbay natin, nauunawaan natin yung salita ng Diyos. Patuloy tayo nagkakaroon ng banalan. At mas nagiging banal tayo, ginagamit ng Diyos ang kanyang salita para mabago yung buhay natin. Thank you everyone and God bless.